Dumulog sa pulisya ang ilan pa mga nabiktima umano ng mga suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo at panggagahasa sa isang babae sa Antipolo noong nakaraang linggo. Live mula sa Tanay Rizal, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Susan, narito nga tayo ngayon sa Tanay Municipal Police Station kung saan nakadetene ang 3 sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo at panggagahasa. Inireport natin yan nito lang Lunes na ayon sa pulisya. Dahil sa report natin, 4 na kabataan ang dumulog sa mga otoridad at sinabing hinold up din sila umano at tinutukan pa ng baril ng mga arestadong sospek. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpark ang 2 motorsiklong ito na parehong may angkas. Nangyari yan sa Sitio Boso-Boso, Barangay San Jose, Antipolo City, alas 12:30 ng madaling araw noong Sabado. Kita ang pagsenyas ng lalaking nakaitim na hoodie sa mga kasama niya, sabay sa pagbunot ng nakapulang hoodie ng umano'y baril mula sa kanyang bag. Sa isa pang anggulo, makikitang isa-isa silang lumapit sa mga target nila. Hindi na nahagip sa CCTV ang 4 na biktimang mga menor de edad. Pero kwento nila, nagpapahangin lang po kami noon kasi katapos lang po namin kumain. Tapos nung mga 5 minutes lang po kami nandun, pumasok po silang 4 at nagkasa po sila ng baril. Tapos po sabi po nila walang tatakbo at talikod. Hindi na po kami gumalaw kasi para wala rin pong nangyari sa amin. Ano yung naramdaman mo noong time na tinutukan ka ng baril? Kaba po, tapos pangangatog po. Nanginginig na din po kasi ko nun, talagang wala po kaming kalaban-laban parehas. Tapos ayun po, sinunod na lang namin yung gusto nila hanggang sa makalis sila. Nakuha raw sa kanila ang 4 na cellphone at isang wallet na may lamang 1,500 pesos. Matapos ma-hold up, tumakbo raw sa mataong lugar ang mga biktima at humingi ng saklolo. Kaya na po naming maulit pa yung nangyari sa amin sa iba. Kaya po nagsampa na po kami agad ng kaso. Di po kami agad nakapasok kasi hirap pong makatulog kasi po pag matutulog yun po agad yung maano sa isip po. Trauma din po. 3 sa 4 na sospek ay sangkot sa naunang insidente ng pagnanakaw ng motor at umano'y panggagahasa sa babaeng sakay nito noong Biyernes. Inireport iyon ng GMA Integrated News noong Lunes na ayon sa pulisya, siyang naging daan para sa 4 na menor de edad na biktima para makilala ang mga nang hold up sa kanila. Pasalamat tayo sa inyong mga media dahil sa pag-report nyo. No? Ang nag-trigger sa kanila is yung vehicle na mga confiscated. Sinamahan sila ng ating mga investigador upang dalhin sila doon sa Tanay at na-confirm po talaga nila na in person ito, siya yun ang hold up po sa amin, itong 3 na to. Depensa ng mga sospek, airsoft gun at walang bala ang mga dala nilang baril sa pang-hold up. Ikaw ba yung naka-red na hoodie nung mga panahon na yon? Opo, ako yung tinuturo ng babae. Binigay ko po kay Jojo yung mga cellphone. Hindi ko po alam kung saan niya po nilagay. Naitago lang po namin yun nung kami po ay naghiwalay. Dahil nga po baka matrace. Doon lang po sa lugar na inupahan namin. Susan, ayon sa Antipolo City Police, patuloy ang pagtunton dun sa isa pang sospek na ayon mismo kay alias Jojo o yung lalaking nakasuot ng itim na hoodie kapatid niya. Hiling naman ng mga biktima manatili sana sa kulungan ng mga sospek para wala nang mabiktimang iba. At yan ang unang balita mula rito sa Tanay Rizal, EJ Gomez para sa GMA Integrated News.